Sa ilalim ng isang lumang overpass sa Maynila, may isang eskinita na hindi pinapasok ng kahit na sino. Ayon sa bulong-bulong, ito ang daan patungo sa isang underground market na hindi pangkaraniwan. Isang pamilihan ng mga bagay na hindi mo dapat paglaruan. Si Arnel, isang online reseller, ang nakarinig tungkol dito mula sa isang kapwa negosyante. Kung gusto mo makahanap ng mga rare items na pwede mong ibenta ng triple ang presyo, pumunta ka sa underground market, sabi nito. At dahil desperado siyang makahanap ng bagong paninda, sinubukan niya. Sa dulo ng eskinita, may isang matandang babaeng nakaupo sa tabi ng isang maliit na pinto. Hindi ito nagsasalita, pero nang makita siyang lumapit, itinuro nito ang loob. Pagpasok ni Arnel, bumungad sa kanya ang isang lugar na parang ibang dimensyon. Ang buong pamilihan ay may mapusyaw na dilaw na ilaw, at ang sahig ay gawa sa lumang kahoy na tila nanginginig sa bawat hakbang. Ang mga paninda rito ay hindi katulad ng nasa mga thrift shop o antique store. May mga lumang manika na gumagalaw kahit walang hangin. Mga alahas na nangingitim sa kamay ng sino mang humawak, at mga libro na may pahinang nawawala kapag binuksan. Pero ang nakapukaw ng pansin niya ay isang maliit na kahon na nakadisplay sa isang sulok. Kahoy ito. May ukit na mga lumang baybayin at mukhang napakabigat. Sa tabi nito, may papel na may nakasulat. Huwag buksan hanggang hindi mo pa ibebenta. Kinuha ito ni Arnel. Wala namang nagbabantay. Parang iniwan lang ito para sa sino mang handang kumuha. Pag-uwi, hindi siya mapakali. Gusto niyang silipin ang laman ng kahon, pero naalala niya ang babala. Sa halip, in-upload niya ito sa kanyang online shop bilang rare antique mystery box. Makalipas lang ng ilang minuto, may bumili agad. Dumating ang customer sa kanyang apartment. Isang matangkad na lalaki na nakasuot ng itim. Tahimik itong nag-abot ng pera at tinanggap ang kahon. Salamat po, boss, masayang sabi ni Arnel. Ngunit bago umalis ang lalaki, may pinulong ito sa kanya. Nagbukas ka ba? Umiling si Arnel. Hindi po. Sinunod ko yung bilin. Ngumiti ang lalaki, pero hindi ito mukhang masaya. Mabuti. Kasi ang huling nagbukas niyan, siya ang sumunod na laman. Nang tignan ni Arnel ang mesa kung saan niya inilagay ang kahon, may naiwan itong isang papel. Dugo ang gamit na panulat, at doon nakasulat ang kanyang pangalan.